Tangina, tapos dyan sa Malacanang, naginang steakhouse ang Malacanang. Mantakin mo si Doc Lorraine Baduy daw nung nagpunta ron nung dati-dati pa. Bago pa magkagulo ng ganito, sinabihan daw siya na, you should try the steak here. It's really good. Saan ka makakita ng palasyo ng Pilipinas, masarap ang steak? Yun ang pinagmamalaki nila. Nagagalit kayo sa maliit na lechon ni Inday Sara? Tsaka ni PRD nung kumakain sila tanghalian. Alam nyo ba na sa Mindanao tsaka sa Visayas, yung lechon normal lang yan? Kahit nga sa picnic, may lechon sila dyan. Pumunta ka sa Karkar, tuwing linggo, putang ina, malulula ka sa dami ng lechon baboy. Napakadami lechon dyan. Nagsasasabi nyo. Yun lang ang kaya nyong silipin sa mga Duterte. Wala nang iba. Wala kayong konkreto na masisilip sa kanila. Wala. Yun lang ang nakikita nyo. Yun lang nakikita nyo yung lechon. Tangina, magkano yung isang lechon? Wala pa 10,000 yung maliit. Magkano ginastos ni Bongbong sa pamamasyal sa ibang bansa? Ha? Magkano pa masahe ni Bongbong kasama ang lahat ng mga kaibigan, kamag-anak, mga media, pag pumupunta sa ibang bansa? Putang ina, wala pa yung lechon nila, Inday. Tapos yung lechon, sinisilip ninyo? Mga bobo. Silipin ninyo yung relos nila Kimbo. Yung mga patik-pilip nila. Hindi naman sa naiinggit ako, kaya ko rin bumili niyan. Ay, hindi ko kaya bumili ng patik-pilip. Oh, kaya ko bumili Rolex. May Rolex ako. Meron ako mga Panerai. Pero po siya, binili ko yung pang special occasion. Tayo na, hindi ko yung binili pang araw-araw. Matakin mo sila, ginagamit nila pang araw-araw, patik-pilip, 10 million, 20 million. Naka-Richard Mille sila, 50 million ang isa. Tingnan nyo yung mga congressman, pag nagpa-picture, nakababa yung kamay na may relo. Ayaw nilang ipakita. 8,000 lang regular na lechon eh. Fiesta nga, nagle-lechon eh. Di ba? Tapos yun lang makikita ninyo. Alam mo, sa tuwing nakikita ko, na yun lang yung napapansin nila sa mga Duterte, putang ina, sabi ko, hanggang dyan na lang kayo. How can you impeach Inday Sara kung ang ano ninyo, ang inyong sinisilip, yung lechon lang sa pagkainan nila? Mas malaki po ang ginagas. Tingnan niyo yung mga Hermes ng mga kabit ng mga congressman. Tingnan niyo yung mga suot na mga relos ng mga congressman. Putang ina, yan ang silipin nyo. Dahil puta, mas mahal sa lechon yan. Di ba? Mas mahal yan sa lechon. Regular na tao pag may okasyon, may handang lechon. True. Ako nga birthday ko, putang ina, nagle-lechon ako eh. Di pa ako presidente niyan. Yung presidente, vice president, lechon, nanggagalaiti kayo. Hanggang dun lang kasi yung kaya nyong makitang korupsyon sa kanila. Tingnan ninyo. Ano relo ni PRD? Ano sapatos ni PRD? Anong damit ni PRD? Kung ano yung suot niya nun, yun pa rin ngayon. Di ba? Mga walang hiya kayo, mga bobo kayo, kamo. Wala na kayong makita, kaya pati na yung lechon. Hanggang ngayon, piatos pa din. Ilang buwan na yung piatos pa rin hanggang ngayon. Tangina na, hindi nyo mapapa-impeach Inday Sara niyan. Hindi nyo mapapa-impeach Inday Sara sa ganyan. Sabi ni Chori Choli, Seiko. May mga Seiko din ako. Mahilig din po ako sa relo. O talagang ako nag-iipon ako para makabili ako ng mga ganyang gamit kasi nga nagagamit ko yan sa mga importanteng okasyon. Ayun, birthday nga daw ni Sherwin Lopez eh. Pero hindi ako taga-gobyerno. Pero kung ikaw taga-gobyerno ka, dapat mamuhay ka ng simple. Bilang isang halal ng taong bayan, bilang hindi naman tayo first world country, bilang opportunity sa Pilipinas is not equal. Dito sa Pilipinas may mayaman at may mahirap. Hindi katulad sa ibang bansa, walang mayaman, walang mahirap, pantay-pantay. Everyone in the US can afford a Mercedes-Benz. Dito sa Pilipinas, if you are driving a Mercedes-Benz, it means you're rich. Sa Amerika, hindi. Whether you're driving a Ferrari, a Lamborghini, or Mercedes-Benz, or a Maybach, pare-parehas ng status yan, pare-parehas lang yan ng estado sa buhay. Ganyan po sa ibang bansa.
Dito sa Pilipinas, hindi. Kaya you should not wear your Rolexes, your Patek Philips, your Richard Milles. Hindi yung dapat sinusuot yan. Why? Kasi nga, yung nire-representan nyo ng mga tao, mahihirap. We are still in a third world country. Huwag nyong ipangalandakan yung yaman nyo. Dahil dito sa Pilipinas, marami pong taong mahirap. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag